Kapatid, is kingdom management. Amen. Kingdom management. At tinuturo po ito sa atin ng Panginoon for a purpose na tayo po ay hindi mawala doon sa ay nilagay ng Panginoon sa ating landas, no? Sa ating harapan, kung saan dapat nating isagawa ang lahat ng kanyang kalooban sa ating buhay. Amen. Basahin po natin katulad ng verse kanina sa Psalm chapter 24, no, sa verse 1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Amen. Sino po ang may likha? Ang Diyos, si Yahweh, ang Panginoong Jesus, at buong daigdig at lahat ng narito. Amen. So, pinapakita po dito mga kapatid na dapat lahat ng ating ginagawa ay nakalulugod dapat sa Panginoon, sapagkat tayo ay pinagkatiwalaan lamang. Stewardship is the understanding that God owns everything, and tayo bilang mga tao, tayo ay manager. Sabi mo sa katabi mo, you are a manager. Yeah. You are a manager. No? You have a free choice. You have a freedom. No? You are free to choose, no, kung ano man ang gusto mo, but you are not free to choose the consequences. Amen, mga kapatid? Maaari kang magdesisyon, merong binigay ang Diyos na free will sa iyo, pero hindi ka malaya kung ano man ang consequences nito. Ang sabi po sa Bible, kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanihin. Kaya mahalaga po ang kingdom management o yung sinasabi stewardship. Nang sa gayon, alam po natin kung paano i-manage yung ating buhay. Amen. Ang sabi yung all the resources, we are caretakers. Sabi mo sa katabi mo, we are caretakers. Ayan. Ano ba yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Unang-una, yung oras, yung time. Amen. Saan natin ginagamit ang ating oras? Ilang oras ka sa TikTok? Ilang oras ka sa Facebook, sa social media? No? Ilang oras ka naman sa Lord? No? Yun, ikaw ba yung tipong Kristiyano na kalahating oras pa lang, di ba? Parang naiinip ka na, ang tagal naman ni Pastor mag-preach. O ikaw yung tipo ng Kristiyano na kahit medyo mahaba yung preaching ay gusto mo pa rin dahil alam mo salita ng Diyos yun, matututo ka. Amen. Amen. Including your time, resources, no, yung buhay natin, ipinagkaloob ng Panginoon. Yung pera tinatanggap mo, kahit ikaw ay estudyante, may binibigay sa yung baon. Amen? Mga estudyante, paano mo ginagamit yung baon? Saan ginagamit yan? Diba? Baka pamasahe or pagkain, o saan mo ginagamit yung perang ipinagkatiwala sa iyo ng magulang mo? Diba? Meron pa yung spiritual gifts. Maraming binigay ang Panginoon, pamilya. Sino dito naniniwala ang pamilya ang Diyos ang may bigay? Amen. Amen. And all its creation, ang Diyos po ang may-ari. Bilang tayo mga Kristiyano, tayo ay responsable sa paggamit or sa pagdedesisyon sa kung anumang mga resources na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, manage wisely. Maging matalino. Naniniwala ako ang bawat isa narito ay may talinong mula sa Diyos. Amen. Amen. At accountable tayo sa kung anumang ginagawa natin sa ating buhay sa panahon ngayon. Accountable tayo sa Panginoon. And sabi doon, God as owner, tayo as the manager. God is the ultimate owner of all things, and people are merely His stewards. Sino naaalala dito yung parable of the talents? Amen. It talks about accountability. No? Sa parable of the talents, merong 3 tao na pinagkalooban ng Diyos. Amen. Yung isa ay binigyan ng 5,000, yung isa ay binigyan ng 3,000, at yung isa ay binigyan ng 1,000. Baka magtanong ka, Pastor, bakit iba-iba? Amen? Bakit iba-iba? Meaning, iba-iba ang kakayahan ng bawat isa. Pero iisa ang may bigay. Yes. Naniniwala ba tayo doon mga kapatid? Iba-iba ang kakayahan ng bawat isa, pero ang punto hope dito, lahat ay nabigyan. Amen?
Yung tatlo, iba't ibang uri ng tao, lahat ay nabigyan. No? As managers, as individuals, we are responsible to God for how we use what has been entrusted to us. And darating ang araw, pagbalik ng Panginoon, or kapag tayo nawala sa mundong ito, tayo ay magsusulit sa Kanya. Amen. Amen. Sino dito yung naniniwala siya ay magsusulit balang araw sa Panginoon? That everything you do, no? Whether in secret or hayagan na ginagawa mo, ipagsusulit mo yun sa Panginoon. Amen. Amen. Accountability, mga kapatid. And merong mandato sa atin ang Panginoon. Fulfilling the mandate of the Lord. Stewardship includes responsibility. Everybody say responsibility. Ayan. And sabi doon, to cultivate and care for God's creation. Ano po ang payo, ang sinabi kay Adan at kay Eva? Pangalagaan ang buong sanlibutan. Make dominion over, rule over the earth. Amen? Yun yung sinabi sa kanila, hindi pa sila nagkakasala noon. Tama po ba? Ibig sabihin, pinagkatiwala. Merong ibinigay ang Diyos, all creation. No? And we are the masterpiece of God na pinagkatiwalaan niya upang pangalagaan ang ating kalikasan o ang buong sanlibutan. Ano po nangyayari sa sanlibutan natin ngayon? Naalagaan naman po ba? Hindi. Kamusta po yung kagubatan sa Pilipinas? Kamusta po yung ilog? Kamusta po yung dagat? Oo. Kamusta po yung mga natural resources? No? Yung minerals, 'di ba? Kamusta po yung mga ganoon, yung oil? 'Di ba? Naaalagaan po ba natin, na ma-manage ba natin ng maayos? Dahil po pumasok ang kasalanan, kaya nagkagani-ganito ang sanlibutan. Amen? Merong gera, tuloy-tuloy pa din, di ba? Sa ibang bansa. Merong corruption, hindi lang sa ating bansa. Merong mga hindi ka nais-nais na nangyayari sa buong sanlibutan. No? Kaya malalaman talaga natin na ang sanlibutan ito, mga kapatid, ay pawasak na ng pawasak. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, merong siyang tinawag na mga tao. Sino naniniwala tinawag siya ng Panginoon? Amen. Sa kabutihan ng Panginoon, ang sabi niya, be salt and light ng mundong ito. Ano ibig sabihin ng be salt? No? Asin, literal na asin. Para saan po yung asin? Preservative. To preserve, no? At para magkaroon ng buhay or lasa. To season, no? The world. At para saan yung ilaw? Para mawala ang kadiliman. Ano po yung sinisimbolo ng kadiliman sa sanlibutan? Iba't ibang uri ng kasalanan. Amen. Sino dito yung willing maging asin ng ilaw? Amen. Alam niyo po, hindi ganun kadali ang maging asin ng ilaw. Marami po tayong isasakripisyo. Pero, sobra pong sulit at sobra pong worthy ng ating pong pagsasakripisyo dahil ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Amen. Amen. Kaya nga dito sa parable of the talents, no, makikita natin dito yung tatlong tao na sila ba ay responsable o meron ba sa kanilang hindi responsable. Punta po tayo Matthew chapter 25, beginning at verse 14. Ang sabi doon, ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. So yung may-ari po, meron isang istorya, pupunta siya sa meron siyang paglalakbay na gagawin. At para po patuloy na tumakbo yung kanyang negosyo or sinasabi nating kanyang kaharian, no, meron siyang pinagkatiwalaan. Amen. By the way, naniniwala po ba tayo that God has a business? Yes. Yes. Amen. Amen. Kaluluwa. At yung business ng Panginoon, meron siyang mga pinagkatiwalaan. Amen. 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 At ika nga, when you take care of God's business, He will take care of you.
Sino naniniwala doon? Kapag iningatan mo kung ano yung business ng Panginoon, meaning kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun ang isinagawa mo, expect mo na, anticipated mo na laging nasa iyo ang gabay at patnubay ng Panginoon. Amen. He will answer your prayers. No? He will hear you because He knows your heart. Amen. That you are, you care for others. You care for His business, which is salvation, which is the soul, and yung kingdom business ng Panginoon na para ma-advance dito sa sanlibutan ito. Amen. Kaya sabi doon, may pinagkatiwalaan yung may-ari sa verse 15. Binigyan niya ng salaping ginto, no? Ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Amen po, mga kapatid, ayon sa kanilang kakayahan. Kaya po pala, merong yung mayaman na may nakakakilala rin naman sa Panginoon. Pwede ba yon? Yes. O ang pagkakaalam natin, dapat pag sa Diyos ka, ikaw ay mahirap lang. No. Depende po sa kakayahan. Depende po sa puso. Sa posisyon mo, ng relasyon mo sa Panginoon, kung mapagkakatiwalaan ka. Sa Abraham po ba, napagkatiwalaan ng napakaraming kayamanan? Yes. Bakit po? Dahil ang puso ni Abraham ay kaya pong pagkatiwalaan ng Diyos. Amen. Depende po yun sa kakayahan. Merong mga binigyan ng 5,000, yung isa binigyan ng 5,000 na salaping ginto. Ang isa naman ay 2,000 salaping ginto. Ang isa naman ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, umalis na yung may-ari. Amen. Ano pong nangyari? Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto. Yung unang tumanggap, anong ginawa niya? Kumilos agad. Sabihin mo sa katabi mo, kumilos ka. Kumilos ka. Hallelujah. Klaruhin lang po natin dito. One of the 7 deadly sins is laziness. Slothful. Naniniwala po ba tayo doon? Katamaran sa Tagalog. No? Ang isa sa mabigat na kasalanan ay katamaran. Sabihin mo sa katabi mo, kumilos tayo. Kumilos tayo. Ayan. Para sa Diyos, for the glory of God. Amen. Amen. Pastor, yung pagnanalangin po ba pagkilos yun? Yes. Amen. Amen. Pagkilos yun eh. Kalooban ba ng Lord yung ipanalangin ko yung ibang tao, Pastor? Amen. Pagkilos. Paggalaw. Amen. Yung unang tumanggap. By the way, sino dito yung nakatanggap sa Diyos? Amen. Ng kaloob. Hallelujah. Lahat yan. Maybe yung iba hindi pa nila na-discover. But all of us has a gift from God. Amen. At yung isa, kinilusan niya agad. Wala nang patumpik-tumpik pa. No? Gagawin ko kung ano yung sinabing assignment sa akin ng Panginoon. Amen. Kumilos siya agad. At ipinangalakal iyon. Ibig sabihin, in-invest. Everybody say investment. Hindi na sayang. Ginamit niya. Pag sinabing investment, ginamit niya sa tama. Amen. Hallelujah. Amen. In-invest niya dun kung saan alam niya ang lalago. Amen. Everybody say growth. Grow. Ayan. Ibig po palang sabihin, kapag tayo ay tatamad-tamad, walang paglago. Yes. Tama po ba yun, Pastor? Yes. Amen. Kung wala pong pagkilos, kung wala pong pagsunod sa kalooban ng Panginoon, walang paglago. Amen. Alam niyo po kung bakit tuloy-tuloy ang progreso ng DOCGM? Dahil po ang bawat isa ay kumikilos para sa glory ng Panginoon. Praise the Lord! And I believe each one of us is part of history. Amen. In the making. Yes. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. We are just in the 14th year, mga kapatid ng DOCGM. At nakita natin sa 14 years na yon, napakadami nang nangyari. Amen. At napakadaming dinanas ng church na ito, pero hindi pinabayaan ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Dahil patuloy na pinagkakalaman
kumilos agad. Yes. Hallelujah. Sino dito gustong pagkatiwalaan pa siya ng Lord sa 2026? Amen. Amen. Kasi patapos na ang 2025. 3 months na lang, mabilis na lang yan. Pero looking forward tayo, Lord. Ano pa po ang nais mong ipagawa sa amin sa natitirang buwan na ito? At ano ang nais mo naming umpisahang gawain sa 2026 to advance your kingdom, Lord? Isa lang ang sinasabi ng Panginoon, kumilos kayo agad. Huwag kayong tatamad-tamad. Hallelujah. Amen. Ibig sabihin, may mandato ang Panginoon to go and make disciples. Yung Great Commission, maging living testimony ka. No? You sacrifice for the Lord. You pray, you fast, and you give. Pagkilos po yun, mga kapatid. At yun po ang ginawa ng unang servant. At ano sabi? Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Bakit po kumita agad? Kasi kumilos agad. Amen. Alam niyo po, sa kingdom management ng Panginoon, dapat lahat ng tao na kabahagi ng kaharian ng Diyos, dapat malinaw sa iyo yung mission at yung vision. Amen. Sino dito yung malinaw sa kanya yung mission niya dito? Glory to God. Hallelujah. O malabo pa, no? What is my mission, Lord? No? It is connected, di ba, kung ano yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon. At paano mo matutupad yung vision na binigay sa iyo ng Panginoon? You must be in the mission. Amen? Kasi hindi ka makakarating doon sa vision na pinakita sa iyo ng Panginoon kung hindi ka kikilos at hindi ka magmi-mission kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Amen? So meron pong vision na binibigay ang Diyos sa bawat isa. Because we are under His kingdom. Ano yung vision ng Panginoon? Ano yung prayer ng Panginoon? John 17, no? Pinanalangin niya yung mga future disciples. Diba? Na mag-make din ng mga disciples. Kasi kapatid, ang isang taong hindi disciples of Christ, hindi siya makakapag-disciple. Naririnig niyo ba ako, mga kapatid? Ang pwede lang makagawa ng Great Commission na sinasabi doon to make disciple ay yung tunay na disciple. You cannot make disciple if you are not disciple yourself. Amen po, mga kapatid. Hallelujah. No? Hallelujah. Kung hindi ka disciple ng Panginoong Jesus, ikaw ay attendee lang, diba? Ikaw ay Sunday goer lang, hindi ka disciple, hindi ka nga makakapag-make disciple. Naunawaan natin, mga kapatid. So ano yung sinasabi doon? Kumilos agad. Alam niya kung ano yung mission at vision. Amen. Bago umalis yung may-ari, alam niya sa sarili niya kung ano yung gagawin niya. Amen. Nung ikaw ay nalaman mo, tinanggap mo ang Panginoong Kristo, nalaman mo yung aral niya, alam mo na kung ano yung gagawin at hindi dapat gawin. Nakahanda. Amen? Ang sabi doon, ulitin na naman natin sa mga kabataan, honor your parents in the Lord. Sino dito yung tamad sa bahay? Tinuro nung isa yung isa. Sino dito yung may kusa, di ba? Yung alam niya yung tambak yung lababo, tapos may kusa. Sino dito yon? Katangian niya ng true disciples. Alam niyo po ba, ang tunay na alagad ng Panginoon masisipag? Amen. Ang sabi po sa Biblia, no, na your work is not in vain. Magpakasipag kayo, magpakatatag kayo. Work with all your might for the glory of God, because your work in the Lord is not in vain. Amen po, mga kapatid. So sa bahay pa lang, makikita kung talagang totoong disciples of Christ ka. Hallelujah. Praise God. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, kilos tayo agad. Ikaw ba yung tipo ng disciple na sinasabi mo sa mama mo, wait lang ma, nagtitiktok pa ako eh. O nagmo-mobile games pa ako eh. Diba? Sa tingin mo, merong pagpapala doon? Wala. Sa katamaran? Na alam mo yung mga dapat gawin? Kasi yung mga basic, kung yung basic nga hindi mo kayang gawin, sa tingin mo pagkakatiwalaan ka doon sa mga mas malalaking gagawin? Hindi.
Eh kung yung basic na hindi mo magawa. Kasi if you will not do the basic, you will be sick spiritually. Yes, yes. Halimbawa, spiritual discipline, the basic spiritual disciplines are praying, fasting, giving, serving, di ba? Discipling. Pag hindi mo nagawa yung mga basic na yon, may sakit kayo spiritually. Amen po, manghihina ka. Hindi ka na umaattend, you're not active in God's presence. So paano ka nga makakakilos sa kalooban ng Panginoon kung hindi mo ginagawa yung mga basic, yung mga pangunahin, yung mga foundational. Amen po, mga kapatid. Kaya dapat malinaw sa atin ang mission and vision natin. Amen. No? Hindi naman tayo kailangan pang mag-invento ng kung anong objectives natin. Nasa Bible, Matthew 28, verse 19, di ba? Go and make disciples. Bago umakyat ang Panginoong Kristo, bago yung ascensions, binili niya sa kanyang mga disciples, kayo ay humayo. Diba? Gawin mo mga alagad ang lahat ng bayan, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? At sinabi pa doon, teaching them all that I have commanded you. Amen? Malawak po yun, yung mission natin. Hindi lang po yan pagtuturo, hindi lang po yan na yung sinasabi natin mga activities ng church, hindi po. Napakalawak po yan. Maging yung i-maintain mo yung living testimony mo bilang buhay na patutuo ka, part yun ng mission mo. Amen? Kaya yung kilos dapat ayon sa Panginoong Diyos. At ano nangyari? Kumita siya ng 5,000 sa laping ito. Ibig sabihin nagkaroon ng resulta yung kanyang pagkilos. Ano po yung sumunod? Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000. Diba? Hindi niya kinumpara yung sarili niya doon sa 5,000 tumanggap. Tama po ba? Sa atin pong misyon, meron pong iba't ibang assignment binigay ang Panginoon. Hindi mo dapat ikumpara yung pinapagawa sa iyo sa pinapagawa sa iba. Diba? Sa mga tunay na local church ng Panginoong Jesus, hindi na nagko-kompetensya sa isa't isa. Diba? Normal sa kanila ang magkaisa, magdalanginan, magtulungan bilang magkakapatid at isang katawan ng Panginoong Jesus. Dahil alam natin malinaw sa atin yung ating mission at yung ating vision. Kaya yung pangalawa na 2,000, hindi ko sasabihin 2,000 lang. Walang sinabi doon na 2,000 lang yung tinanggap. Walang ganon. Kasi po, depende sa kakayahan. Doon siya pinagkatiwalaan sa 2,000 sa laping ginto, ay kumita pa ng 2,000 sa laping ginto kasi kumilos siya sa agad. Gayon din yung ginawa niya. No? Ngunit, anong nangyari? Ngunit ang tumanggap sa 1,000 sa laping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Ano po yun? Humukay at tinago. No? Sabihin mo sa katabi mo, huwag nating itago ang bigay ng Lord. Amen. Ang ginawa niya, humukay siya, no? Yun ba yung pinapagawa ng Panginoon? Humukay? Yung may-ari, yun ba yung pinapagawa sa kanya? Wala pang sinabing ganun eh. Pero, humukay siya. Kasi yung salaping ginto, ang purpose nun is for investment. Yes. Ang purpose nun ay gamitin sa maayos para dumoble. Para lumago. Ang purpose ng buhay natin, hindi lustayin at ipaon sa lupa. Yes. Hindi maglustay ng oras, hindi magsayang ng oras, at makikita mo na lang, papunta ka na sa hukay. Sabihin mo, ay sayang, sana pala sumama na ako dun sa mga kapatid ko. Diba? Sana pala sumama ako dun sa prayer march. Sana pala sumama ako doon sa kapulungan ng mga leaders. Kapulungan. Sana pala umattend ako ng Bible study para hindi na sayang yung oras ko. Diba? Ano ba yung mga sayang na oras nating mga tao? Diba? Siyempre, dyan na yung panonood
Netflix, yung mga TV series, no? Diba? Hindi naman masama yun, pero kung maraming masyadong oras ka nang ginugugol doon, sa tingin mo ba, productive ka ba din? Hindi. Sa tingin mo ba, namamanage mo ng maayos? Diba? Nasasaya. Tapos uso yun sa mga kabataan, di ba? Ano yung nagmahal ako, nasayang yung oras ko sa maling tao. O may status pa sa Facebook no? Di ba? Tama naman yun, sayang ba? Sayang, di sana, inuna mo ang Panginoon. Amen. Kasi pag inuna ang Panginoon, hindi mo sasayang. Malalaman mo pa kung anong dapat mong gawin. Amen? Kasi sa araw-araw po na ginawa ng Panginoon, meron siyang pinapagawa sa atin. At ano po ang nangyari? No? Yung dalawa faithful, yung isa hindi. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon. Sino dito naniniwala babalik muli ang Panginoon? Amen. Jesus? Amen. Wala pong nakakaalam kung kailan. Anytime. Actually, kahit habang nagpipreach ako dito, pwedeng bumalik eh. Yes. Amen. Why? Because all the signs are here. Amen. Diba? Andyan na yung mga antichrist, diba? Andyan na yung mga sumisigaw na yes to abortion, yes to prostitution, yes for soji bill, yes for same-sex marriage. Nasa last days na ba tayo? Yes. Yes. Last hour na tayo. Diba? Last hour. Gawing legal ang marijuana. Andyan na yan. Nandito na tayo sa panahon na yun. Diba? Kurakutin ang mga flood control projects. Nandito na ba tayo sa panahon na yun? Yes. Sinabi na po yun sa Bible. Binaon. Kaya anytime, Jesus can come back. Yes. Amen. Malalakas na lindol. Kasama ba yung signs? Yes. Malalakas na bagyo. Yes. Gera. Yes. Pagtaas ng bilihin. Yes. Ba? Sobrang mahal na bilihin. Yes. Yes, nandito na po tayo nun. Nasa panahon na po tayo, mga kapatid. Ano po ang ginagawa natin sa pag-manage ng buhay natin? Amen po. Kaya sabi doon, babalik muli ang Panginoon. Bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Everybody say, reporting. Kahit hindi ka reporter, magre-report ka someday sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya, kapatid, kung ngayon kaya araw na ito, babalik ang Panginoon, handa na ba yung report mo? Amen. Para yung iba, huwag muna, pastor. Amen? Sino dito yung laging naghahanda ng report niya? Amen. O ikaw yung tipo ng estudyante na magre-review sa araw ng exam? Mga estudyante, kailan nagpre-prepare ang isang estudyante, ang isang masipag na estudyante, bago yung exam o sa araw ng exam? Ang tanong, ano yung pine-prepare mo? Yung kodigo o yung reviewer? Yung iba umamin, kodigo daw. So, there will be a time of reckoning. Magsusulit ang bawat isa sa Diyos. And remember, mga kapatid, there are two types of judgment in the Bible. Pasadahan mo lang ito saglit ha. Yung sinasabi sa 1 Corinthians 5:10, no? Yun yung Bema judgment. Doon po para sa mga Kristiyano yun, para sa mga ambassadors of Christ yun. Ano yung Bema judgment? Hindi ka i-judge kung langit o impyerno. Hindi ka i-judge sa Bema judgment kung langit o impyerno ka. Kasi ngayon pa lang, kung tinanggap mo talaga ang Panginoong Jesus bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas, sigurado citizens of heaven ka na. Amen. Yung Bema judgment, mga kapatid, doon madedetermine kung ilang eternal treasures or crown ang tatanggapin mo mula sa Diyos. Amen. Pastor, meron po ba doon sa Bema judgment? Wala
recognition na, di ba, merong mga tagapalakpak lang habang yung iba tumatanggap ng reward. Bakit? Kasi wala silang nagawa. Yung iba doon, baka nasa banig na ng kamatayan nung tinanggap ang Panginoong Hesus. Tama? Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para mag-serve at to get the reward. Pero safe pa rin siya. Amen po? Safe pa rin yun. Yun nga lang, iba-iba po yung tatanggapin. Depende yon sa ginawa mo para sa Diyos. Amen. Amen. Amen po, mga kapatid. Pero dito po sa Parable of the Talents, pinapakita po dito kung sino yung tunay na servants of God. Yung faithful. Amen. At yung hindi faithful at nagkukunwari lang. Amen. Kaya sabi doon, pinag-ulat sila. Anong sabi yung unang nag-ulat? Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Ibig sabihin, may ginawa siya para doon sa pinagkatiwala sa kanya. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling! Well done! Tapat at mabuting lingkod, halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Enter to the joy of your master. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malalaking halaga. Amen po. At sa Bible po, pasadaan ko lang ulit saglit, sa Revelation, merong tinatawag na millennial reign of Jesus Christ. Ano yun, Pastor, yung millennial reign of Jesus Christ? 1,000 years maghahari ang Panginoon dito sa mundo. Itong mundo kinagagalaw natin. At yung sinasabi dito, nag-a-apply doon na pagkatiwalaan ka sa maliit, pwede kang pagkatiwalaan sa malaking bagay. Kung ikaw ay talagang tapat na lingkod ng Panginoon, pwedeng sa millennial reign of Jesus Christ, ipagkatiwala sa iyo yung buong Pilipinas. At ikaw yung mamahalang 1,000 years. Amen? Nabasa niyo ba yun sa Bible? We will reign with Jesus when He comes back. Hindi naman agad new heaven and earth bababa. Hindi. Magkakaroon mo ng millennial reign of Jesus Christ. Kaya nga may Bema judgment eh. Bukod sa award and recognition, i-assign ka ng Panginoon kung saan ka nararapat ipagkatiwala. Amen? Baka si Brother Roger, si Sister Mila, doon kayo sa Toronto, Canada. Ipamahala yun buong millennium. Pwede rin gano'n, di ba? Pwede, lugar-lugar po yun eh. Kasi po, buong sanlibutan at yung sentro ay nandoon sa Israel. Di ba? Kumbaga krame, nandoon sa Israel. At marami pong gagawin doon sa millennial reign of Jesus Christ. Amen? Marami pong ipapagawa ang Panginoon. Ang sinabi pa nga doon sa Bible, magiging parang nung una. Yung unang itsura ng pagkalikha ng mundo, doon sa millennial reign of Jesus Christ, magiging katulad noon. Yung mismong mga leon, yung mga mapapakis na hayop, nayayakap mo. Yes, yes. Isipin mo yung lion, nahag mo, group hug tayo, di ba? Mufasa, yung Lion King. Doon yun sa millennial reign of Jesus Christ, wala lang magiging mapapakis na hayop eh. Kasi nga, si Jesus na yung naghahari noon. Amen. Amen. So, in-emphasize ko lang yun kasi nga po, sabi doon, naging tapat ka dito sa maliit, di ba, dito sa maliit na bagay na binigay sa'yo ng Panginoon, gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. O mas malaki pa ang ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Narinig po ba natin ito, mga kapatid? Amen. Ganoon po yun. Kaya nga, ang buhay natin dito, mabilis lang. Sabi nga sa Bible, vapor lang. Diba? Huwag tayong manghinayang, diba? Kung ano yung mga bagay na, diba, parang, na huli na ako sa uso Huwag ganun. Hindi naman tayo Kristiyanong sunod sa uso eh. Amen ba? Kristiyanong sunod sa Diyos, hindi sunod sa uso. Huwag mong panghinayang yan kung yung mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo, di ba? Puro uso yung ginagawa nila, pero yung uso naman na yun ay hindi kalooban ng Panginoon, huwag na lang. Gawin natin, kilusan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, which
which is kingdom management. Amen. At lahat tayo may bahagi doon. Ang sabi po, lumapit din ang tumanggap ng 2,000. Panginoon, ito po yung iniwan niyong 2,000 salaping ginto. Ito naman po yung 2,000 salapi na tinubo nito. Amen? Ininvest niya kasi. So, ang nangyari po, anong sabi sa kanya? Magaling, tapat na mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalaan kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Amen? Kaya nga sabi rin po sa Bible, we are justified, and then we are sanctified, pinaging banal, and then we are glorified. And we will reign when Jesus reign in this world. Kaya po, looking forward po tayo doon. No, yun po ang focus natin. Yung kalooban ng Panginoon ang maisagawa natin. Sabi doon sa 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo tinanim at inaani ninyo ang hindi nyo inahasik. Diyan muna tayo. Parang masama yung report nito. Tama po ba? Masama. Masama. Parang parang masyadong defensive no? Yes. Diba? Yung parang pinapa-report ka o anong nangyari. Wala pa nga. Defensive ka na agad. Yes. Diba? Anong sinabi nung pangatlong servant? Sabi niya, alam ko pong kayo'y mahigpit. Masyado kayong stricto Diba? Ang dami niyong pinagbabawal sa akin. Diba? Bawal yan, bawal ito, iwasan ko yan, iwasan to. Tapos sabi niyo, pinipitas niyo pa yung bunga na hindi niyo naman tinanim. Diba? Utos kayo ng utos, parang gano'n. Parang gano'n yung dating At hindi niyo naman yun, inaanin niyo yun, hindi niyo naman inihasik. Grabe po yung servant na to. Nagpapakita lang na hindi siya totoong sa Diyos. Yes. Amen. Ganito ba tayo mga kapatid? Kapag, halimbawa, nahuli ka sa kasalanan mo, yung parang manunumbat ka pa, magdadahilan ka pa. Imbis na tanggapin mo yung correction, masyado kayong pakailamero, pastor. Yes. Ang dami nyo nang pinagbabawal. Ang dami nyo pinag-uutos. Hindi naman yung sinabi ng pastor, ang Lord nang nagsabi nun. Yes. Amen? Tapos, pastor, lagi pa kayong nag-e-emphasize ng giving, kinukuha niyo yung pera namin. Yung pastor kayo nagsabi nun, hindi, ang Diyos. At una sa lahat, hindi naman talaga yan sa'yo. Amen. Pinagkatiwala lang yan sa'yo. At tinitignan ng Diyos kung paano mo yan gamitin, kung sa maayos ba o sa hindi. Yes. Kasi ang utak nito, pangatlong lingkod na ito, ang utak niya siya yung may-ari. Sabi niya, inaani niyo, hindi naman niyasik Hindi naman kayo yung nagtanim Tapos kumukuha kayo. Yun yung utak niya. Akala niya, siya yung may-ari. Siya yung may karapatan. At siya yung Diyos. Amen? Marami pong tao sa mundong ito, akala nila sa sarili nila ang Diyos. Amen. Anong sabi ng Panginoon? Anong sinabi niya pa? Ito pa yung dahilan niya. Natakot po ako. Kaya't binaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Ano sabi niya? Natakot po ako. Bakit ka natakot? Bakit ka natakot kumilos para sa Diyos? Ikinahihiya mo ba ang Diyos? Bakit ka natakot para i-share ang gospel? Bakit ka natakot mag-testimony? Bakit ka natatakot na sabihan ka ng mga kaibigan mo na pa-Bible study ka? Doon ka ba natatakot? Sabihan ka ng mga kaibigan mo, kapitbahay mo, banal na aso, santong kabayo? Yun ba ang concern mo? Saan ka natatakot? At hindi ka kumikilos para sa Diyos? Yung sasabihin ng ibang tao? Anong mahalaga sa iyo? Yung sasabihin ng tao o yung sasabihin ng Diyos? Saan tayo natatakot, mga kapatid? Kapag tayo na-persecute, natatakot ba tayo doon? Kapag tayo ay siniraan, kapag tayo ay pinagchismisan, doon ka ba natatakot? Natatakot ka ba na i-persecute ka ng mga dati mong ka-ginuman? Ka-sessionistas? Kasama mo sa sugalan? Kasama mo sa mga masasamang gawain? Doon ka ba natatakot?
Cute ka nila? Dapat ang mas ikatakot natin, mga kapatid, yung tayo walang nagawa para sa Panginoon. Amen. Dahil alam natin, ito ay tatanggap ng kamatayang walang hanggan. Amen. No? Saan tayo na natatakot? Iwan tayo ng unbeliever na boyfriend mo o girlfriend mo? Doon ka ba natatakot? Dahil sumunod ka kay Jesus, sinabi ng salita ng Diyos, do not unequally yoke with unbelievers. Pwede bang magsama si Baal at si Jesus? No. Pwede bang magsama ang kadiliman at kaliwanagan? Doon ka ba natatakot? Naiwanan ka ng mga kaibigan mo because of Jesus? Iwanan ka nung sinasabi mong mga nagmamahal sa'yo dahil kay Jesus, ano kinakatakot mo? Para dumiretso ka at mamuhay ka para sa Panginoon. Ano kinakatakot natin, church? Amen? You must identify your fear in your heart. And you must pray to God, Lord, help me. And have your way in me nang maisagawa ko, Panginoon, kung ano ang nararapat at hindi. Amen po. Kasi po, sa pagmamanage ng buhay natin, tanggapin nyo man o hindi, marami tayong pagkakamaling nagawa. Amen po. Marami tayong pagkukulang sa Diyos. And it's time to be transparent with God. It's time to be honest. It's time, no, na isuot natin yung sinturon ng katotohanan para tayo ay makalakad ng ayos sa Panginoon. Amen. No? Ano pong kinakatakot natin, mga kapatid? Sabi niya, nakatakot po ako kaya binaon ko na lang. Kaya sinikret ko na lang. Secret Christian lang ako. Diba? Hindi alam ng iba kong friends. Kasi po, marami po akong followers, pastor eh. Diba? Kapag nag-post po ako ng Jesus, Jesus, baka yan follow nila ako. Kaya yung ipopost ko na lang yung mga konti lang yung damit. Talagang worldly. Diba? Yung ipopost ko na lang yung sayaw ng sanlibutan, hindi yung sayaw para sa Panginoon. Kasi natatakot ako, basta baka i-unfollow ako ng mga followers ko sa Facebook, tsaka sa TikTok, diba? Iniipon ko pa naman hanggang na may goal kasi ako, pastor eh. Gusto ko magkaroon ng 1 million followers para maging sikat ako, para glory to me. So, ibig sabihin, sabi ng Panginoon, kung ikahiya mo ako sa harapan ng maraming tao, pagbabalik ko, hindi rin kita makikilala. Tama ba? Sinabi ng Panginoon yun? Yes. Ngayon, kapatid, uulitin ko, ano ang kinakatakot mo at sinisikreto mo ang gospel. Ano ang kinakatakot mo? Sinisikreto mo yung paglilingkod mo. Sinisikreto mo yung pag-attend mo. Sinisikreto mo yung pagbabasa mo ng Bible. Ano kinakatakot mo? It's high time to identify, to examine yourself. Kaya hindi ka makakilos. Alam mo, ang isang tao kaya hindi siya makakilos, hindi makapag-isip ng maayos, natatakot siya. Hindi siya makatulog, natatakot siya. Merong kagulumihanan sa kanya. Merong takot sa kaibuturan ng puso niya na hindi niya, siya mismo parang hindi niya ma-identify kung ano yun. Kaya we need to pray. We need to seek the Lord. No? At humingi ng patawaran sa Panginoon. At hingiin ang gabay at patnubay ng Lord kung paano natin i-manage ang ating buhay. Amen po. Sino dito yung handang i-share si Jesus? Amen. Sa buhay niya? Yung hindi niya kinakahiya. Amen. Diba? Na iniisip mo, ang Panginoon nga nakabayubay sa kahihiyan, sa krus. Diba? Siya'y hubad, siya'y kinoronahan ng koronang tinik, siya'y binugbog, siya'y dinuraan, siya'y minura, siya'y nilait, siya ay pinaratangan, pinagpintangan ng kriminal para sa ating mga kasalanan. Ano ang ikinakahiya natin, mga kapatid? Katulad ng nabanggit kanina, the first martyr is Stephen. Yes. Hindi niya ikanahiya ang Panginoon. Sinabi niya ang katotohanan,
sinabi niya kung anong kalooban ng Diyos at ang kapalit nun ay pinatay siya. Ganun din si Charlie Kirk. Yes. No? Recently, in-sniper siya, binaril sa leeg because of his faith. Yes. Pero, ang tingin doon ng Diyos ay hindi siya talunan. Amen. Sabi niya, "Well done, good and faithful servant. Enter to the joy of your master." Fearless, hindi natatakot maglingkod sa Diyos, hindi sikretong paglilingkod, hindi paimbabaw, hindi kaipokrituhan, hindi basta religion lang, kundi tunay na relasyon sa Panginoon. Amen. Amen. Yung may tunay na relasyon sa Panginoon, yun ang laging kumikilos sa church. Madali naman yung i-identify sa kingdom of God eh. Yung mga walang pakialam sa kaharian ng Diyos, they are the ones who doesn't know their accountability or merong takot sa puso nila kaya hindi sila makakilos. Kaya kailangan mapunot, ma-cast out kung ano man yung stronghold na yun. Kung katamaran mo yan, bunutin natin yan. Yes, in Jesus' name. Father, yes. Kung puro excuses man yan, bunutin natin yan. In Jesus' name. Kung maling relasyon man yan, bunutin natin yan, itama natin yan, iayos natin yan. Yes, in Jesus' name. Para makakilos tayo, para paglilingkod sa Panginoon. Amen. Father, yes. Kung corruption man natin yan, i-confess natin yan, pagsisihan natin yan. Yes. Amen? Kung sa pamilya natin, meron tayong mga kamalian, kailangan na nating bunutin natin yan. Yes. Yeah. Kapatid, huwag tayong maghukay na tayo rin lang ang mababagon sa hukay. Yes. Kumilos tayo sa bagay na pinapagawa ng Panginoon. Amen. Amen? Pwede naman yun eh. Pag tinatama tayo ng Panginoon para makakilos tayo eh. Inaalis yung takot, inaalis yung pangamba para makapaglingkod tayo ng maayos sa Panginoon. Amen. At isa pa, bagay. Yung taong ito, ikinukumpara niya yung sarili niya doon sa dalawa. Eh Lord, 1,000 lang yung binigay mo sa akin. Sa kanya, 5K. Sa kabila, 2K. Sa akin, 1K lang binigay mo, Lord. Kaya, wala eh. Hindi na ako kumilos. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Eh Lord, yung ministry mo naman na binigay sa akin, 5 tao lang eh. Kaya, binabayaan ko na lang. Ganun ba yun? Hindi. Kahit isa lang yan, mahalaga yan sa Panginoon. Huwag natin ikumpara yung estado natin, yung katayuan natin sa ibang lingkod ng Diyos. Of course, there are level of spirituality. You have to accept that. Amen. Amen? Meron talagang mas mataas yung level ng spiritual sa iyo. Tama? Meron talaga silang mas kakayanan kaysa sa iyo. Tama po ba? Pero hindi ibig sabihin nun, may favoritism ang Panginoon dahil bawat isa pinagkalooban. Amen. Pero depende yun sa kakayahan. Amen. Hallelujah. At kung lumalago naman yan kapag iyong kinilusan. Amen. Kung ito bang pangatlong servant na ito, kumilos lang, pwede bang maging 5,000 yun? Yes. Pwede. At yung 5,000 niya, pwede maging 10,000? Pwede. At yung 10,000 niya, pwede maging 1,000,000? Pwede. Kung kikilos lang siya at hindi tatamad-tamad. At hindi niya ikukumpara yung buhay niya sa may buhay na iba. Yes. Hindi yung nagbabantay ka lagi ng buhay ng may buhay. Amen. Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo, yun ang gawin mo ng buong lakas, buong talino para sa glory ng Panginoon. Amen? Eh kung binigyan ka muna ng Panginoon, okay, 5 tao muna ang i-disciple mo. Eh kung yung 5 tao nga, hindi mo ma-manage ng maayos eh. Humingi ka ng 500, eh dami nun. Paano mo ma-manage yun? Amen po mga kapatid. Kaya bawat isa sa atin dito mga kapatid, God is saying to us right now, we are managers. At ipagkakatiwala sa atin ng mas marami, mas malaki pa, if we will just be faithful. If we will just do what is needed,
what is needful in the kingdom of God. Amen po. Kaya mga kapatid, it's high time, huwag nating ikumpara ang sarili natin. Kung ano mang takot yan, kung ano mang insecurity ba yan, or ano ba yan, inggit ba yan? Diba sabi doon sa Bible, iwasan mo ang inggit, iwasan mo ang bitterness. Diba? Ano yung strategy ng Bible? Iwas. Iwas. Amen? Kung inuudyukan ka ng demonyo na ikumpara mo yung sarili mo sa iba, iwas. Amen? Yung chapter 1 mo, hindi katulad ng chapter 25 ng iba. Amen. Nasa chapter 25 na siya eh. Amen? So, ganun po yun. May takbuhing inalatag sa ating mga harapan. Yung iba, nandoon na sa kalagitnaan. Tama? Yung iba, nag-uumpisa pa lang. Amen? Yung iba, malapit na sa finish line. Pero lahat yon iisang daan lang. Yung path of righteousness. Amen po mga kapatid. So, hindi tayo magkukumpara. Tama? Yes, amen. Hindi tayo magdadahilan na kaya lang naman kasi, Panginoon, hindi ko na gawa yung pinapagawa mo kasi bakit sa Kanya? Ganun yung binigay mo, bakit sa akin ganito? Wala pong ganun sa totoong servant of God. Amen? Si David, good example, si David. Diba? Sobrang tagal niyang pinamahalaan ang Judah. Judah muna, hindi mo na buong Israel. Kasi, ilang bang tribes ang meron ng Israel? 12. No? Pero hindi agad-agad naging manager si David ng 12 tribes kaagad. Hindi. Nagsimula siya sa mga tupa. Hello? Yes. Hello? Yes. Nagsimula siya doon muna, hindi agad mga tao. Amen? Yes. Mga tupa, na-manage pa ni David na maayos? Yes. Kahit yung tupa nga na nasa bunganga na ng oso, hinuhugot niya pa eh. Yes. Nasa kakainin na ng leon, napagtatakbo niya pa eh. Na-manage niya ng maayos. Napagkatiwalaan siya sa maliit, pinagkatiwalaan siya ng malaki. Yes, amen. Ganun po mga kapatid. Si Abraham, amen? Sabi ng Panginoon, marami kang magiging descendants. Amen? Pero bago yung dumami yung descendants ni Abraham, ano muna? Nag-umpisa muna sa pagtitiis. Diba? 60 years old na nalangin. Sinagot ng 90 years old na siya. Oh, hallelujah! Sino dito yung sinasabi, Lord, I'm willing to wait? Yes, hallelujah. O sino dito yung nagsasabi, Lord, ang gwapo niya, kami na? Sino dito yun? Lord, Pastor, meron kasi siyang 3 M. MMM. Ano yung MMM? Meron siyang money. Pastor. Meron siyang Mercedes. Diba? Pero walang gas, Pastor. Papagasan pa namin. Meron siyang mansion. Yun na ba agad yun? Siya na ba agad yun? No. Ang tanong, servant ba yan ng Lord? May relationship ba yan? May takot ba sa Diyos yan? Wala pa naman po. Pero pupunta naman doon. Kaya kami na muna para maipakilala ko sa kay Jesus. Oh, my children, you have been deceived. Amen? Hindi po yan ganun. Amen? Kasama ba yun sa management? Yes. Yung didesisyonan mo yung kung sino yung mapapangasawa mo, kasama ba yun? Dapat ba, Lord, involved ka doon? O huwag mo na akong pakialaman doon, Pastor? Yes, involved. Yung mga kasama mo sa buhay, dapat ba involved? Dapat, mahalaga ba yung opinion mo, Pastor? Yes. You know why? Because, kapag hindi tayo nakinig, hindi natin na-manage na maayos yung mga major decision in life, amen, it will cause distraction sa ating buhay. At ayaw yun mangyari ng Panginoon. Yes. Kaya nga lubos po ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil binigyan po ako ng napakagandang asawa. Hallelujah! Amen! At talaga pong tinutulungan po ako niyan. Hallelujah. Ayun, sa anumang sinusupport niya po ako. Lalo na po dito sa ministry. At saka yung dalawa ko pong mabait na anak.
Hindi, bata. Yes. Natural sa mga bata, makulit eh. Amen. Pero train up at siya in the way they should go. Amen? Nang sa gayon, pag lumaki sila, talagang yung pagmamanage nila ng buhay nila ay ayon at kalugod-lugod sa kalooban ng Panginoon. Amen po? Kaya ano pang sabi doon ng Panginoon sa kanya? Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tinanim at inaani ko ang hindi ko iniasip. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano sana'y may tinubo sana ito. Sabi sa kanyang ibang mga servants, kunin ninyo yung sa kanya, yung 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunti nga sa kanya ay kukunin pa. Verse 30, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Diba? Sa pagkabasa natin, parang ang harsh naman ng Panginoon. Lord, parang ang harsh mo naman. Pero kung bubulay-bulay mo, hindi. Yes. Binigyan siya. Ang dami, many chances. Yes. Binigay ng Diyos sa iyo, oras, pamilya, lakas, talino. Diba? At ang totoo, mga kapatid, tayo ang unang nag-offend sa Lord. Yes. Hindi sumunod. Tayo ang hindi sumunod sa Panginoon. Yes. Hindi natin sasabihin napaka-harsh ng Lord. Hindi. He is just. Amen. Ang judgment ng Panginoon ay matuwid. Amen. Amen po, mga kapatid. Kaya, ano nangyari? Pinalaya siya sa kaharian. At sa labas ng kaharian, punong-puno ng kadiliman. Amen? Kaya mga kapatid, hihintayin pa ba natin yung ganitong tagpo bago tayo kumilos? Sabihin mo ulit sa katabi mo, kilos tayo agad. Kilos tayo. Sunod tayo. Eto, sabihin mo rin sa katabi mo, huwag tayong tamad. Okay, lilinawin po natin. Balik tayo doon, balik tayo. No? So, sabi doon sa 25, I think. No. Sabi niya sa verse 25, sa 26, ayan. Sabi doon, sabi ng Panginoon, masama at tamad na lingkod. Bakit po magkadugtong yung masama at tamad? Ang tanong ba, Pastor, yung tamad ba, masama ba yun? Yes. Nagre-relax lang naman ako Sobrahan ang pag-relax. No? Oras ng panalangin, Yes. oras ng pagsamba, Yes. oras ng paglilingkod, oras ng pagbibigay. Yes. Ang dami ng many chances binigay sa iyo ng Panginoon. Ang dami nag-invite sa iyo, ni-reject mo. Ang sabi sa Bible, yung mga taong lingkod ng Panginoon na inihahayag ang salita ng Diyos at ni-reject sila ng tao, hindi yung taong yun ang na-reject, kundi ang Diyos. Yes. Hallelujah. Kaya tayo mga kapatid, huwag tayong masaktan kung ni-reject tayo. Yes. Ang Diyos mismo. Kasi ang Diyos ang kikilos doon. Yeah. Patuloy mong ipanalangin. Amen. Sabi doon, balik tayo, masama at tamad. Sa English, wicked and lazy servant. Magkapatid pala yun. Ang katamaran ay kasamaan. Ang kasamaan ay katamaran. Ang hindi pagkilos, sabi sa Bible, alam mo yung mabuti at dapat gawin at di mo ginawa, kasalanan. Sinabi ba yun sa Bible? Yes. Sinabi po yun. Sa Santiago, amen? Kaya napakahalaga mga kapatid, pag alam natin mabuti, mabuti po ba ang pag-attend? Gawain ng Panginoon. Mabuti po ba ang pagiging active sa presensya ng Diyos? Mabuti ba yung ating ipaglaban ang kaharian ng Diyos? Mabuti ba yung ating i-insist yung katwiran ng Diyos sa ating tahanan? Mabuti ba yun? Yes.
huwag mong isikreto. Huwag mong ibaon sa lupa. Yes. Everything that God has given to us must be work with all your might. You must work with all your might. Amen po, mga kapatid. So, we hope na narinig natin ang preaching na ito, and after this, talagang sasabihin natin, yes to the Lord. No? And no to ungodliness. So dito yung nagsasabi na, yes Lord, kaya ko po siyang iwan para sa iyo. Ayaw na. Ayun na, doon na bumagsak. Yes Lord, kaya ko pong i-share yung word mo, yung love mo para sa akin, kahit sa social media. Kasi sinasabi mo, Christian ka, no? Dumaan yung 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Lahat ng post mo, walang pang Christian. Puro chismisan. yung di ba? Yung post mo. Diba? Pero sabi mo, Christian ka. Pero lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, wala man lang nihap pagsasalamat sa Panginoon. So, ibig sabihin, tinatago mo. Amen. Tatanungin ko kayo ulit. Sino dito yung na-realize niya na, oo nga, dapat na akong kumilos para sa Diyos? Amen. Amen. Sino dito yung kayang bitawan yung pinapabitawan ng Panginoon? Tandaan mo, again, hindi ikaw ang may-ari, managers ka. You are kingdom management, pinag-uusapan natin dito. Stewardship. Sino dito yung handa na iwanan yung pinapaiwanan ng Panginoon? Yung sinasabi ng Panginoon, kalimutan mo na ang nakaraan. Tumingin ka sa harapan mo, meron akong magandang plano para sa iyo. Sino dito yung handang tanggapin ang plano ng Diyos sa buhay niya? O may sarili kang plano sa sarili mo? Amen. Sige kapatid, tayo po ay tumayo. Right now, tayo ay mananalangin and we will confess to the Lord.